bago kinaumpan ni Desa yung luha ko. Ayun, unang-una po ako nagpapasalamat sa Panginoon. Siyempre po ay sa kaligtasan, sa biyaya ng Panginoon na buhay pa, at sa biyaya ng Panginoon na nandito pong muli. Umaga po ay isang taon din. Isang taon din po nakalipas na hindi rin nga po nakapagpasalamat dito sa unahan. At may cheating po ako dito. Yan. Yan, ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon na alam niyo po kasi yung alam niyo po yung kasi alam po sa akin lang yun po kasi nag-abroad ay malakas ang loob. Kumbaga ay malakas ang loob kumbaga sa pag nandoon ka ayan yung kumbaga ay pagpatak mo ng airport yung pagiging iyakin mo kumbaga kasama sa iiwanan mo yan eh. Kumbaga ay naipon ho kasi naipon. Kasi sabi po, pag po kasi iwanan, ako po talaga, kumbaga ay ang isang pinakamalaking kahinaan po talaga na nag-abroad ay emotion. Kaya, kumbaga ay bawal po talaga ang mahinang loob. Kaya ako naiyak ngayon kasi naipon na. Kasi iniwan ko yung pagiging iyakin ko eh. Kaya ngayon hinalinggak. Yun po. Kumbaga nagpapasalamat ako sa Panginoon sa kanyang biyaya na hindi madali mag-abroad pero sa biyaya niya nasusustain po ng Panginoon. Salamat po sa inyong panalangin, sa akin, sa amin. Kumbaga yung po kasi, kumbaga basta, kumbaga, ang masasabi ko pong nakakaintindi sa amin ay di yung kaming naandon. Kaya, salamat sa Panginoon na sa kanyang biyaya po'y nakakapagpatuloy. Sa kanyang biyaya po'y nagagamit. Tama na. Yun, isa ko din po pinagkapasalamat. Yung kumbaga ari po yung nabulay ko lang nung nandun na. Nung nandun na po ako sa nagtatrabaho na. Ang biyaya po ng Panginoon ay yung kanya pong yung sagot po ng Panginoon sa aking prayer nung bago po ako nakapag-Australia is kumbaga po accurate. Accurate po siya kumbaga po accurate siya sa kabaliktaran ng prayer ko. Kasi po, way back 2020 po, bumalik ako galing Japan is, kwentuhan muna po, kwento lang. Kumbaga po, bumalik po ako dito galing Japan is, yung 2020. So, ako po kasi medyo may yung, kumbaga, alam niyo po yung mga chess player. Kumbaga, yung mga master ng chess player, kumbaga, yung advance po sila ng yung kumbaga hindi sila lumalaban ng yung isang move lang. Kumbaga ahead sila ng kumbaga yung isang move mo, alam nila yung kumbaga kita na nila ng advance. Kumbaga po ako po ay medyo ganun din. So way back 2020 po, kumbaga po ay pumirma na po ako ng return ticket na kumbaga bakasyon lang po ng 2 months so bumalik po ako is I think February po yata yun kasi nakatin po ako ng anniversary. So, March or April, babalik dapat ako ng Japan. So, ang plano ko po kasi noon, so dahil nga po may ticket na ako, ang plano ko po noon is sabi ko, sige, babalik pa ako ng 2 years. Then, ang span po kasi ng mga welder na kagaya ko is lang po yan. Kumbaga sabi nila is, kumbaga 10 years continuous na work, then kailangan mo magpahinga. And then sabi ko sige, babalik nga po ako ng 2 years, then after ng 2 years magpapahinga, then kung lulobin ay mag-aasawa. So yun po ang initial na plano ko, kumbaga yung vision ko na pinagpipray ko sa Panginoon. Pero alam niyo po, ang biyaya ng Panginoon, kaya sinabi ko pong accurate. Pumutok po ang pandemic is March po siya. March. Then ang pandemic po ay nagtagal ng 2 years. Kasi ako po ay nakaalis ng papuntang Australia is March.
March din. So ang kaya po sanabi ko pong kabaliktaran ng aking kasi di ka sabi ko babalik ako, then magbabakasyon ako, then babalik ako ng 2 years again, then magpapahinga. So ang nangyari po is nag-pandemic, nagpahinga ako ng 2 years, nakaalis ako within doon sa 2 years, and then doon sa gitna ng 2 years na yon, naging kami ni Bibe. Yun po, kasi iniisip ko na parang sabi ko, kumbaga ang yung nakakatawang side, sabi ko, sabihin siguro sa akin na Panginoon, ang galing mo naman magplano. Magplano ka, paano ka mag-asawa, wala ka namang girlfriend. Kaya sabi ko, kaya ako natutuwa sa Panginoon kasi yung 2 years po na yon, yung 2 years na pandemic, ako po ay medyo nababad po kami dito. Kami ni na Jerome, di ka po. Nababad kami dyan yung paggagawa ng nandito. Kumbaga yung time na nag-pandemic, kami po ay nandito. Kumbaga lagi kami nandito, nasisira kami ni Pastor kung anong mga vision niya. Kaya ako sobra pong nagpapasalamat na yun po, kumbaga inihanda ng Panginoon. Kasi alam niyo po, nakakahiyaman pong aminin, ako po ay ni Pastor, alam ng Panginoon, alam ng Pastor, ako po hindi rin giver dati. Hindi ko naman pigilan. Baon ako kasi kinaon niya ni Desi. Yan po, kaya po ako nagpapasalamat kasi kumbaga po ay salamat na kumbaga dahil po sa mga vision na nung nandito ako, yung mga plano ni Pastor, sabi ko dati ako hindi ako magamit ng Panginoon Kaya po talaga salamat sa Panginoon kasi sa biyaya ng Panginoon ay sinabi ko talaga sa Panginoon kung hindi ako nagagamit ng Panginoon, magpapagamit ako ngayon. Sabi nga, naalala ko po ito sinabi ng Nino Ambeter kumbaga sabi sabi niya kumbaga hindi na natin may ibalik yung natin, yung pagkukulang, di bumawi tayo. Kaya ako nagpapasalamat sa Panginoon na kumbaga po ay hindi po second chance tinitingnan ko po siyang last chance na mula sa Panginoon na magamit po. Kumbaga hindi tayo deserve sa second chance pero ang Panginoon po ay mapagbiyaya. Kaya ako nagpapasalamat na sabi ko hanggat ako magagamit doon, di ako magpapagamit sa Panginoon. Kaya yun po. Yun po. Yun na po yung kunting flashback. So, nagpapasalamat din po ako sa Panginoon syempre, yun po sa biyaya sa opportunity na binigay ng Panginoon na ako po ay nakarating doon. Kumbaga po ay marami po akong tinatamasa ngayon na kung hindi binigay ng Panginoon talaga yun po talaga ina-acknowledge ko na biyaya ng Panginoon. So, yung trabaho po, sobrang biyaya po ng trabaho, ng trabaho na hindi po dahil sa, kumbaga po, syempre kung kaya kami nag-abroad, kung especially sa kagaya ng field ko, ay mas malaki po talaga ang bigayan doon. Pero ang pinagpapasalamat ko po doon is yung yung peace of mind sa trabaho mismo. Nung dumating po ako doon, yung supervisor, nakwento ko na po ito dati, yung supervisor namin talaga doon is, kumbaga pagdating sa detail, napaka-stricto niya sa detail, na ospital na siya dahil sa sobrang striktuhan niya sa detail kasi nakikipag-away na siya. Pero ang biyaya po ng Panginoon ay pagdating po kasi po ako po ay simula po nung bumalik ako doon ako po ay nalipat na sa panggabi. So almost hanggang bumalik po ako po ay panggabi. So kami po sa panggabi is anim lang po kaming napagtiwalaan na mapunta ng panggabi. Kami po ay walang bantay. Hindi po biyaya ng Panginoon nagkaroon po nabigyan po ng increase ang panggabi, which is kami po ay kumbaga walang bantay. Siyempre, ang isip po na iba, pag walang bantay, di sige, gawin yung gusto niya dyan.
Pero ang biyaya po ng Panginoon, alam niyo po, kami po, siyempre walang bantay. Ang makikita lang talaga nila is yung output ng umaga. Kami po nagulat kasi ang nagkwento po sa akin, pinicturean po nung asawa nung kasama ko sa panggabi. 6 lang kaming nabigyan ng kumbaga ng bonus. Na ang pinagkapasalamat po namin doon ay siyempre ang nakakita ng ginagawa namin is yung supervisor namin, na alam namin na talagang yung kung pagdating sa details ng trabaho, napaka-stricto, pero hindi na nga niya kami nakikita nagtatrabaho, yan kumbaga nakikita lang niya yung output ng umaga. Kaya po salamat sa Panginoon kasi alam na Kristiyano, iba talaga magtrabaho ang Kristiyano, na kami na ngayong walang bantay pero kami pa yung kumbaga yung pinaka magandang output sa gabi. 6 lang kami pero halos nasasabayan namin yung output ng mga pang-umaga. Kaya ako nagkapasalamat sa Panginoon na maganda po ang kahit po yung mismong may-ari na actually po sa biyaya ng Panginoon, ako po ay nakapagdala na po ng 2 na po. Nakapagpasok na po ako sa company at yun po ay ang nanghihingi na po sa akin is yung pinaka-boss na po, yung anak na po ng may-ari ngayon, siya na po yung lumalapit sa amin, bigyan pa daw po siya ng mga kagaya namin. Kaya ako nagkapasalamat sa mga sabi ko, yung mga kasama ko sa panggabi, siyempre hindi naman nila, kumbaga iba rin ang trabaho nila, pero ako naniniwala na nakikita nila kung paano ako magtrabaho, kaya kumbaga nadadala ko yung trabaho ko na napipili, siguro hindi ko alam kung napipili, pero siyempre kapag Kristiyano ka, dapat ayos ka magtrabaho para yung makakakita sa'yo is hindi nila gagayahin yung ginagawa ng iba. Kaya ako pinagkapasalamat sa Panginoon sa biyaya ng trabaho na yun, na pinagkatiwala ng Panginoon. At yun po. Pinagkapasalamat ko yun po yung bagong blessing ng Panginoon, yung sasakyan po, talaga pong biyaya po ngayon niya kasi gamit na gamit po namin. May sarili na nga po sakyan, nakakapagod pa rin, lalo na po kung i-commute namin yun. Kaya po ko nagkapasalamat sa Panginoon sa biyayang yun. At yun din po, pakasama na lang po sa prayer ninyo, yung aming nalalapit nga pong kasal nga po. Kumbaga po naman ay na po siya, yung almost settled naman na po. Then yung na nga lang po talaga, yung mismong yung kaarawan na lang po. Siyempre po, yung kalusugan namin dalawa at saka po ng lahat ng participants. At yun po, salamat po sa Panginoon.